Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay mag-update tayo sa mga bagong kaganapan patungkol nga po dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East, sa Iran, laban sa US at Israel at sa, nagiging impact nito sa presyo ng petrolyo sa buong mundo. Kalisabay na rin ito ang syempre ang presyo ng mga basic commodities, hindi lang po dito sa atin, paging sa ibang bansa. So, unahin muna natin yung mga pwede nating asahan sa susunod na 2 o 3 araw. Well, ang pangunahin nga po dyan ay syempre, masamang balita dahil sa Martes ho yata, kung hindi ako nagkakamali, ay magtataas na naman ang presyo ng petrolyo. Ang diesel ay papalo na yata ng mga 180, ganun, 170, 180, 190. Ang gasolina naman po ay inaasahang magiging 110 per liter. So, dagdag pasakit na naman ito sa ating mga Pilipino. Siyempre, dahil alam naman po natin na kapag tumataas ang petrolyo, tumataas din po ang mga pangunahing bilihin. So, dagdag higpit na naman sa sinturon ang gagawin ng maraming Pilipino. So, ayon sa mga balita, dahil itong nakaraang Holy Week, hindi naman tayo masyado nag-upload. Dahil siyempre, ino-observe din natin yung Holy Week at nagpapahinga din po tayo ng konti. Lalong-lalo na po sa parte ko dahil bukod po sa pag-vlogging, may mga pinagkakaabalahan din po ng iba dahil hindi pa naman po monetize itong aking maliit na channel. So, hindi naman tayo pwedeng mag-focus lamang dito. Di ba? Siyempre, kailangan din po natin alam ng ibang pagkakakitaan pansamantala hanggat i-improve o pinipilit po natin na ma-monetize itong ating channel. Well, anyways, itong mga nakakaraang linggo, madalas po tayong nanonood ng mga foreign news dahil hindi naman masyadong nababalita dito sa ating bansa, sa mainstream media natin, ang mga mas malalalim na kaganapan na nangyayari ngayon patungkol nga po dito sa gera sa Middle East, sa Iran. So, sa aking panonood ng foreign news, napag-alaman po natin na baka maibabalita na rin ito mamaya na binigyan na lamang po ni President Donald Trump ng 2 araw ang Iran na government para makipag-usap sa kanila, makipag-negotiate. At siyempre, kasabay na rin po nito ay para mabuksan na ang Strait of Hormuz para dumaloy na ang langis. Makapag-deliver na sila, makadaan na yung mga tanker diyan at nang makapag-deliver na po ng petrolyo sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, para bumaba na rin yung presyo. Pero syempre, sa nakikita po natin, hindi naman po kaagad-agad na bababa ang presyo ng petrolyo. Siguro, gradual pa lang. Dahil syempre, may mga infrastructures, mga oil depot, at kung ano-ano pa ang nasira sa Iran. So, mangangailangan ng panahon yan para maging fully operational uli yan at makapag-produce ng milyon-milyong bariles ng langis. So, pero ang pangunahing gusto ng US administration at ni President Donald Trump ay mabuksan ang Strait of Hormuz para kahit papano yung mga gumagana pang mga nagsusupply ng langis ay makaraan na dyan sa Strait of Hormuz.
Ang nakakalungkot nga lamang po, siyempre, may kaalinsabay pang kalungkotang balita yan na kung hindi daw, ika nga, makakabuo ng isang solidong negosasyon ang US at ang Iran sa loob ng 2 araw na to o hanggang Martes o Miyerkules ay magpapatuloy at maaaring mag-intensify pa ang mga pag-atake na gagawin ng Israel at US sa Iran. So matatagalan pa bago magbukas ang Strait of Hormuz. Pero ang sabi ni Donald Trump sa kanyang mga press conference ay hindi na raw po magtatagal ang kanilang ginagawang opensiba diyan sa Iran at malapit na rin daw pong matapos. Meaning, itong siguro susunod na 2 linggo, 1 linggo, 2 linggo ay ito na yung magiging huling bugso ng pag-atake ng US. At alam naman po natin na libong sundalo o US soldiers na po ang nakaistasyon malapit sa Iran at marami ang nagsasabi na baka paano ba natin sasabihin to? Baka pagkaraan ng mga gagawing mabibigat at pag-atake ng US ay maglalagay na sila ng papasukin na ng sundalo ang Iran. So higit na magiging magulo siyempre ang Iran at alam naman po natin maraming sibilyan doon, yung populasyon, maraming maapektuhang buhay na ayaw naman siyempre nating mangyari, di ba? Pero may mga eksperto rin po na nagsasabi na kung talagang tatapusin na ng US at Israel ang digmaan na to ay dapat bilisan na nila dahil siyempre naghihirap, nadadamay ang buong mundo, lalong-lalo na at ang tinatamaan nito ay ang ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundo, kasama na rin po tayo. So doon sa mga huling video na ginawa ko, binanggit ko na itong gitnang silangan ay napakadalas magkaroon ng kaguluhan diyan at sa oras na nagkakaroon ng kaguluhan ay siyempre naapektuhan ang buong mundo dahil sa kanila nanggagaling ang malaking porsyento ng ng krudo o ng petrolyo sa buong mundo. So kapag na-disrupt ang supply, siyempre tumataas yan at alisabay niyan, pagkain at kung ano-ano pa, kasabay na tumataas din. So yung mga mahihirap na bansa na kagaya ng Pilipinas ang unang nakakaramdam niyan. At siyempre, sa kasalukuyan, ramdam na ramdam po natin. Alam nyo, may na-discovery ako. Ngayon, sa US pala, ang isang galon ng petrolyo sa kanila, hindi ko lang na i-double check kung gas o gasoline o diesel, pero panansya ko, hindi naman maglalayo ang presyo, ay nasa $4.02 na po yata ang per gallon. Kasi sa kanila per gallon. Ang per gallon sa kanila ay lumalabas na 3.8 liters. So, i-multiply ko yon sa pera natin, nilagay ko sa 16. Sa huling pagkakatingin ko sa palitan ng dolyar laban sa piso ay nasa 60 na. So, kung i-multiply ko o i-divide ko yung $4 sa 3.8 liters, lumalabas na $1.14 ang per liter sa kanila. Hindi ho ba per gallon? Kasi $4.02 ang isang gallon,
at ang isang galon sa kanila ay 3.8. So kung 3.8, di-divide natin sa $4, ang 3.8 liters ay gagawin natin per liter, ika nga ang kwentahan, lalabas na ang per liter sa kanila is $1.14. So kung ilalagay naman natin sa piso, mga nasa around 62-63 pesos per liter. So mababa, hindi po ba? Pero sa Amerika, dumadaing na yung mga Amerikano dahil masyadong mataas na raw po yung presyo ng kanilang petrolyo. Pero meron po sariling petrolyo ang US. So hindi sila namumroblema sa supply. At kung kikwentahin natin, hindi po ba, mababa ang presyo ng petrolyo sa kanila kung ikukumpara sa atin. Dahil tayo po ay umaangkat, syempre kasama na rin po dyan yung mga taxes. Kaya ganun lumalabas ang per litro o discrepancy ng per litro sa atin, cost per liter sa atin sa cost per liter sa kanila. So nabanggit ko doon sa mga videos ko na hindi ba noong ko pa sinasabi na dapat i-explore na natin itong ating katubigan sa West Philippine Sea, at nabalita na rin po sa mainstream media yan na parang interesado raw po yata ang China. Ang isa sa mga interesado na ika nga makatransaksyon natin para sa pagmimina ng crudo diyan sa West Philippine Sea ay China. Bagamat ayoko sa China dahil alam naman natin na magugulang ng China, hindi ko naman sinabi na hindi natin sila pwedeng makatransaksyon. Basta ika nga patas ang usapan. Nung mga nauunang usapan patungkol nga po diyan sa oil and gas exploration diyan sa West Philippine Sea, parang ang lumalabas kailangan 60-40 yata ang hatian. 60 sa China, 40 sa atin. So kapag tinanggap natin yung kasunduan na yon, lumalabas na tinatanggap natin na yung West Philippine Sea legal na sa kanila. Na alam naman natin na hindi gano'n. Pero syempre, kung magiging maayos silang kausap, bakit hindi? Ano ba ang magandang idudulot na meron tayong sariling langis? Well, syempre, unang-una, magkaroon man ng sigalot dyan sa Middle East, hindi na tayo maaapektuhan dahil meron na rin po tayong sariling source o magkakaroon na rin po tayo ng sariling pagkukunan ng krudo. Ganon din ang China, apektado rin po ng malaki ang China dahil 90% ng kanilang oil consumption ay nanggagaling diyan sa Strait of Hormuz, lumalabas diyan. So sa Middle East din sila umaasa. Pero kung magkakaroon ng joint exploration, ang example lang naman to kung China talaga, ang China at ang Pilipinas, hindi ho ba makikinabang ang dalawang bansa? Bababa ng todo ang ating presyo ng petrolyo sa ating bansa. At magkakaroon pa tayo ng stable na income at supply. Kasi siyempre, maibibenta rin natin sa ibang bansa yan, doon sa mga nangangailangan. O, di ba? At isa rin sa mga bagay na sinasabi ko at iminumungkahi ko, kung may makikinig man, iminumungkahi ko na hindi ho ba dapat magkaroon na rin tayo ng sariling refinery plant para dyan sa mga crudo na yan. Ang Petron pala ay meron. So meron tayong isa na pag-aari ng Petron. Pero iisa lamang po yun. Hindi ho ba dapat magkaroon din tayo ng effort ang ating gobyerno na madagdagan niyang nag-iisang oil refinery plant na yan. Dapat at least mga 2 o 3. Marami namang malalaking kumpanya ng langis dito sa ating bansa. Bakit hindi natin sila obligahin na magkaroon din ng sarili nilang oil refinery dito sa ating bansa? Dagdag trabaho na. Mas malaki ang ibababa rin ng presyo kung tayo na rin mismo ang magpa-process ng crudo na aangkatin natin sa ibang bansa. Pero kung dito na rin po manggagaling yung crudo sa atin,
mas lalo sigurong napakaganda po nun, hindi ho ba? Kagaya ng US, meron silang sariling refineries, oil refinery plant sa kanilang bansa. Meron din sila sariling langis. Kaya ganong kababa ang kanilang presyo ng petrolyo sa kanila. Di ba? Around 60 pesos lang. Sa atin, ngayon, triple ang presyo. So, parang, hindi ba, dapat magkaroon na tayo ng gano'n. Napakaraming pagkakataon na sa kasaysayan ng ating bansa na kapag nagkakaroon ng kaguluhan dyan sa Middle East, pag naipit ang supply ng krudo, sumasampa hanggang langit ang presyo ng petrolyo sa ating bansa. Kaalinsabay nga po nito ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. So at sa tingin ko, it's high time na matutukan na ng ating gobyerno ng kahit na sinong administrasyon ang ang energy sector ng ating bansa. Dapat una nating masecure yan. Kaalinsabay din po ng food security natin, which is yung bagay na yun ang pinangako o campaign na slogan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung food security. Pero paano mangyayari yan kung ang inaatupag lamang ng administrasyon natin ngayon is puro infrastructure? Gumagastos nga tayo ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon para makapagpatayo ng kung ano-anong mga infrastructure. Bakit hindi tayo maglaan ng sapat na pondo para magkaroon ng gobyerno ng sariling deposito? Kahit man lang yung kumbaga istakan, imbakan ng langis ang gobyerno. Di ho ba? At the same time, refinery station ng gobyerno para hindi ba crudo na lamang ang ating binibili at dito na natin i-refine yung crudo para ma-extract natin yung diesel, gasolina, at saka gas. Pati yata yung asfalto, parang doon din ang gagaling yan. So, bukod sa magkakaroon tayo ng income sa ating bansa, makapag-i-empleyo pa tayo ng mga Pilipino. So, napakaganda, hindi ho ba? Bakit hindi natin subukan na ayusin ang ating energy sector? Hindi ho ba? Yun ang sa tingin ko dapat na maging pangunahing proyekto, hindi man ng administrasyon na to, yung susunod na administrasyon. Dahil sa tinagal-tagal ng istorya ng Middle East, yun nga po, pagka nagkakagulo sa kanila, apektado po tayo ng malaki. So, sa tingin ko, it's high time na dapat ay bilang tayo mga pangkaraniwang mamamayan ay makapagpahayag tayo, makapagpabatid tayo sa ating gobyerno, sa ating administrasyon na hindi ho ba, wala namang masama na itutukan natin yung ating energy sector. Kasi kapag na-elevate natin yan, na-secure natin yan, katingin ko, pati yung food security natin, makakaladkad niyan, maiaangat din yan. Bagay na kapag nangyari, magkaroon man ng kaguluhan sa ibang bansa, o lalong-lalo na dyan, sa Middle East, hindi na po tayo apektado, kagaya ng US. Bagamat sa kanila, maraming dumadaing na mga mamamayan nila sa US, pero kung titingnan nyo naman yung presyo, napakalayo kumpara sa presyo dito sa ating bansa. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.